kapwa. Gayon din naman, ang araw na ito ay naghahatid ng kagalakan sapagkat batid natin si Jesus ang gumagabay sa atin upang maihandog natin sa Diyos ang nararapat, wasto at kasabay ang ating pagiging tapat sa iniatas na gampanin at misyon. Ang tagapamuno po ng ating banal na misa ngayong umaga ay si Reverendo Padre Romy Castro, SBD. Magsitayo po tayong lahat. Magsiawit kayo sa Panginoon. Alleluia. Magsiawit sa Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng banal na Espiritu ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Isang pinagpalang maulan na umaga. Ang paalala sa atin sa World Mission Sunday. Ipagdasal natin ang mga misyonero, lalong-lalo ng ating mga kababayan na nasa iba't ibang sulok ng mundo na nagpapahayag ng mabuting balita. Ipagdasal din natin ang biyaya na tayo'y makatugon ng malaya at may pasasalamat sa tawag ng Diyos sapagkat tayo ay may misyon sa buhay. Panginoong Jesus, sinugo ka ng Ama para sa amin. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ikaw ang daan at ang katotohanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Tinupad mo ang iyong misyon at nag-alay ng buong buo ng sarili para sa amin. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mahabaging Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayagan. Sinumuri ka, sa dakilang kawagian. Panginoon, aming Diyos, hari ng langit, namang makapangyarihan. Panginoon Jesucristo, Anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw nagdahil sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklog sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasahanan
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo pong lahat. Si Ciro na hari ng Persya ang ginamit na instrumento ng Diyos upang mapalaya ang sambayan ng Israel mula sa pagkakaalipin sa Babylonia. Pagbasa mula sa na aklat ni Propeta Isaias. Hinirang ng Panginoon si Ciro para maging hari, upang lupigin ang mga bansa at alisan ng kapangyarihan ang mga hari. Ibubukas ng Panginoon ang mga pintong bayan para sa kanya. Sinabi ng Panginoon kay Ciro, tinawag nga kita upang tulungan si Israel na lingkod, ang bayan kong hinirang. Binigyan kita ng malaking karangalan, bagamat di mo ako kilala. Ako ang Panginoon. Ako lamang ang Diyos at wala nang iba. Palalakasin kita, bagamat ako'y di mo pa kilala. Ginawa ko ito upang ako ay makilala ng buong daigdig, na makikilala nila na ako ang Panginoon. Ako lamang ang Diyos at wala nang iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dakilang kapangyarihan ng Panginooy idangal. Dakilang kapangyarihan ng Panginooy idangal. Purihin ng Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginooy papurihan nitong lahat sa daigdig. Kahit sa ay ipahayag na Panginooy dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Dakilang kapangyarihan ng Panginooy idangal. Ang poon ay tunay na dakila, marapat na papurihan. Higit sa sinumang Diyos, siya'y dapat katakutan. Ang Diyos ng sanlibutay, pawang mga Diyos-Diyosan. Ang poon lang ang may likha ng buong sangkalangitan. Dakilang kapangyarihan ng Panginooy idangal. Ang Panginooy, purihin ng lahat sa daigdigan. Purihin ang lakas niya at ang kanyang kabanalan. Ang pagpuri ay iukol sa pangalan niyang banal. Dumulog sa kanyang templo't maghandog ng mga alay. Dakilang kapangyarihan ng Panginooy idangal. Kung ang poon ay dumating sa likas niyang kabanalan, humarap na naniningning ang lahat sa daigdigan. Ang poon ay siyang hari, sa daigdig ay sabihin, sa paghatol sa nilikha, lahat pantay sa paningin. Dakilang kapangyarihan ng Panginooy idangal. Dinadakila ni Pablo ang Diyos na siyang humirang sa mga Kristiyano ng Tesalonika para sa tapat na pagmimisyon alang-alang sa Ebanghelyo. Magpaalaala nawa ito na tayo rin ay hinirang ng Panginoon para ipalaganap ang mabuting balita. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mula kina Pablo, Silas at Timoteo, sa simbahan sa Tesalonika, mga hinirang ng Diyos Ama at ng Panginoong Hesukristo. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan. Lagi kami nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo, at tuwin ay isinasama namin kayo sa aming dalangin.
Ginugunita namin sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong mga gawang bunga ng pananampalataya, ang inyong mga pagpapagal na udyok ng pag-ibig, at ang matibay ninyong pag-asa sa Panginoong Hesukristo. Nalalaman namin, mga kapatid, na kayo'y hinirang ng Diyos na nagmamahal sa inyo. Ang mabuting balita na lubos naming pinaniniwalaan ay ipinahayag namin sa inyo, hindi sa salita lamang. Ito'y may kapangyarihan at patotoo ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay, buhay ng lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis ang mga Pariseo at pinag-usapan kung paano nila masisilo si Jesus sa kanyang pananalita. Kaya pinapunta nila sa kanya ang ilan sa kanilang mga alagad, kasama ang ilang tauhan ni Herodes. Sinabi nila, Guro, nalalaman namin kayo'y tapat at itinuturo ninyo ng buong katotohanan ang ibig ng Diyos na gawin ng mga tao. Wala kayong pinanginginian sapagkat pareho ang pagtingin ninyo sa tao. Ano po ang palagay ninyo? Naayon ba sa kautusan na bumuwis sa Cesar o hindi? Ngunit batid ni Jesus ang kanilang masamang layon. Kaya't sinabi niya, kayong mapagpaimbabaw, bakit ibig ninyo akong siluin? Akin ang salaping pambuwis. At siya'y binigyan nila ng isang denaryo. Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito? Tanong ni Jesus. Sa Cesar po, tugon nila. At sinabi ni Jesus sa kanila, kung gayon, ibigay ninyo sa Cesar ang sa Cesar at sa Diyos ang sa Diyos. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Muli, magandang umaga at pagpapala, lalong-lalo na sa mga nakikiisa sa ating pagdiriwang ng banal na misa dito po sa National Shrine of St. Jude. Magaganda ang ating narinig ngayon
at maganda rin maglaan tayo ng kunting panahon para pagnilayan at palalimin ang ating kamalayan. Ang unang tanong, ano ang naalaala nyo tuwing World Mission Sunday? O di ba? Taon-taon. Ang sagot, EDS, envelope. Naalala natin, merong envelope na ngayon ay wala dahil sa panahon ng pandemya. D, dasal. Kailangan ng dasal, lalong-lalo na ng mga pamilya, lalo na ngayong panahon, buwan ng Rosaryo. The family that prays together stays together. At ang pangatlo, S, sarili. Na ikaw ay mabiyayaan tumugon sa paanyaya ng ating Panginoon, isang malayang paanyaya na makiisa sa kanyang misyon. Sabi nga, our mission is His mission. Kung ano ang ipinahayag, sinimula ng Panginoon, pwede nating ipagpatuloy sa kanyang tulong at biyaya. Kaya maliwanag po ang sagot. EDS, envelope, dasal, sarili mo. Isang magandang kaisipan. Iugnay natin ang mga pagbasa kung paano patuloy na tumatawag ang Diyos at kung paano naman may mga taong nagiging hadlang sapagkat iba ang kanilang kinikilingan. Sa unang pagbasa, tinawag ng Diyos ang isang hari na hindi Israelita, si Siro. Siya ay isang hari. Subalit, hindi niya kilala ang Diyos. Ganun pa man, tumugon siya. Sapagkat sabi ng Panginoon, tinawag kita upang tulungan ang bayang Israel na aking hinirang. Bibigyan kita ng malaking karangalan kahit hindi mo ako kilala. Ginamit ng Diyos si Siro bilang kasangkapan sa paglaya ng Israel sa mga dayuhan. Sa pangalawang pagbasa, ito naman ang paalaala sa atin ni San Pablo sa mga taga-Thessalonica. Maliwanag na kinikilala ni Pablo ang biyayang kanyang tinanggap. Dati kaaway ng Diyos. Dati inuusig niya yung mga Kristiyano para ipabilanggo. Subalit mula nung masilaya niya ang liwanag ng biyaya ng Diyos, nagbago ang kanyang buhay. Apostol ng mga Hentil. Ibig sabihin, siya'y hinirang upang ipahayag ang mabuting balita, hindi lang sa bayan ng Israel, kundi sa buong mundo. Kaya si San Pablo at ang kanyang mga sulat ay higit na kalahati, about 2/3 na New Testament, ay mababasa natin ang kanyang mga pahayag. Sa Ebanghelyo, darito naman muli, 3 linggo na nating sinusubaybayan kung paano nagkakaroon ng parating tsoke si Jesus sa mga Pariseo at mga Herodiana. Ito yung mga, sa ating panahon, ang tawag dito, ang mga buzzers. Ito yung mga isang grupo na sip-sip kay Herodes. Kaya tinawag silang Herodians.
Herodians. At maliwanag na kanilang naunawaan sila ay tinutumbok ng Panginoon, hindi lang pinatatamaan, kundi diretsohang sinasabi ng Panginoon, walang pakeme-keme. Kayo ay mga mapagbalat kayo. Yan ang original meaning ng Pariseo. Nagpapanggap, may papel na ginagampanan para sa isang teatro. Hindi tapat at totoo ang kanilang sinasabi sapagkat may ibang motibo. Hindi malayo sa ating kamalayan. Alam mo, minsan mahirap maniwala sa mga census. Bakit? Tanong nyo kung bakit. Kasi, likas sa ating mga Pilipino, na pag ikaw ay tinanong, ang una mong iisipin, ano kaya ang sagot na gusto niyang marinig? So, marami sa atin na hindi rin tapat, di ba? Takot ka. Meron kang pakeme-keme, subalit sip-sip, sapagkat gusto mong mapasaya ang taong nagtatanong sa iyo. Siyan po ang tinatawag nating kaisipan ng Pinoy. Kahit mga anak, siyempre isipin para hindi magalit yung nanay, para hindi magalit si kuya, kaya ibibigay yung tinatawag na half-truth, kalahating katotohanan, pero mas masahol pa sa kasinungalingan. Kaya ito yung natunghayan natin sa Ebanghelyo. Nag-isip itong mga bashers, itong mga Pariseo, at sila ay nakakita ng isang kwento. Wala nang lusot ang Panginoon sapagkat kailangan isagot niya yes or no. At alinman sa sagot na yon, yari ang Panginoon. Pag sinabi niyang huwag magbuwis kay Cesar, si Cesar ang emperador ng Imperyo Romano na sumakop. Pag sinabi niyang huwag magbayad ng buwis, lagot siya. Doon sa mga sip-sip, isusumbong siya at huhulihin siya. Pag sinabi naman niyang magbayad kayo, lagot naman siya sa mga Israelitas dahil galit sila, dahil sinakop sila ng mga dayuhan, kaya hindi tama ang magbayad ng buwis. Pero palibhasa si Jesus ay mas magaling, smart, kahit na medyo global ang dating nila. Si Jesus ay mas matalino at marunong. Kaya sinabi niya, akin na yung pambayad ng buwis. Sino ang larawang nakaukit dito? Kaya yun, narinig natin. Madalas ginagamit ito na isang palusot para paghiwalayin ang simbahan at ang pamahalaan. Pero hindi po yan ang punto. Ang sabi ng Panginoon, ibigay mo kay Cesar ang para kay Cesar. Kaya sumusunod tayo eh. Di ba? Kailan kaya nangyari na ang simbahang ito ay nawala ng mga tao? Napakaraming gustong magsimba, pero dahil nga mayroong utos para rin sa ating kabutihan, para sa ating kalusugan, sumusunod tayo. Noong panahon ni Jesus, ang buwis ay napakarami. 3 klase yan. Pag mayroong kang ani, 10%. Bukod pa yung income tax. At mayroon pang tinatawag na census tax. Yung mga below 14, below 65, kailangan magbayad din ng buwis. Sumusunod ang mga nasasakupan. Bakit? Kasi alam nila na itong buwis na kanilang binibigay, ito yung kanilang kontribusyon para magkaroon ng gastusin at matugunan ang mga pangangailangan ng sambayanan.
So yung tax ay kailangan. Pero mas malalim ang sagot ni Jesus. Kung kayo nagbibigay para kay Cesar, lalo't ibigay nyo rin ang para sa Diyos. O di ba? Kaya yun ang tanong sa atin, ano kayang dapat ko pang ibigay kay Lord? Sapat na ba na ako'y nagdadasal? Sapat na ba na ako'y tumulong ng katiting, ng konti? Sapat na ba na ako'y maglaan ng panahon para maglingkod? Sabi sa banal na Biblia, lalong-lalo na sa unang libro, tayo'y nilikha kawangis ng Diyos. Nakatatak sa ating puso't kaluluwa ang kalikasan ng Diyos. Kaya kahit anong gawin mo sa buhay mo, tatak ng Diyos ang buhay mo. Markado. Kaya kailangan tayo ay tumutugon at handang magpakatotoo. Mahirap ang misyon, pero pwedeng papangyarihin kung bukas ang ating kalooban at nauunawaan natin ang kadakilaan ng Diyos. Isinugo ng Ama ang kanyang anak. Isinugo ng anak ang kanyang banal na Espiritu. At tayo'y sinusugo rin upang maging mabuting balita sa ating kapwa. Yun po ang misyon ng bawat isa sa atin. Amen. Tayo'y magsitayo upang panibaguhin ang ating pananampalataya sa sama-samang panalangin. Sumasampalataya ako sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako, Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya, lalang Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, ipinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Diyos Ama na sa pagdiriwang natin ng pandaigdigang linggo ng misyon, maging pangunahing gabay nawa natin ang mga turo ni Jesus upang maging tapat tayo sa ating misyon sa Diyos at sa ating komunidad. Kaya ang ating tugon ay, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa at mga pinuno ng simbahan, maipalaganap nawa nila ang mabuting balita sa mga makabagong paraan at patuloy nawa sila maging tagapagpahayag ng katarungan at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga pinuno ng ating bayan, mabatid nawa nila ng lahat ng kapangyarihang kanilang hawak ay ipinagkatiwala ng Diyos at ng taong bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga misyonero sa buong mundo, patuloy nawang mag-alab ang kanilang pag-ibig sa Diyos at malasakit sa kapwa sa kabila ng pag-uusig at kahirapan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Pontifical Mission Societies, ingatan nawa ng Diyos ang lahat ng mga misyonerong ipinahahayo niya
at papagtibayin nawa sila ng ating mga panalangin at tulong material. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga minamahal nating yumao, mahinlay nawa sila sa kaaliwan at kapayapaan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos Amang mapagmahal, idinudulog namin sa iyo ang aming mga panalangin at pagsusumamo. Manatili ka nawa sa aming piling bilang Panginoon at Pastol namin ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo pong lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay upang kami ay dalisayin ng iyong pagmamahal sa paglilingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng banal na Espiritu magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Tunay nga at aming ding karangalan at kagalakan ang magpuri at magpasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng Jesucristong iyong sinugo upang aming maging tagapagligtas. Kahit na ikaw ay pinagtaksila ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Kahanga-hanga ang iyong dakilang pag-ibig. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang. Ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di na iba sa amin, bagamat di niya tinularan ang aming masuwayin. Niloob mo na ito upang iyong mamala sa aming pagkatao ang giliw mong anak at kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa Kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay ipinahayag sa pagtupad ng dakilang misyon ng aming kaligtasan. Kaya't sa umagang ito, nakikiisa kami ng lubos sa lahat ng mga banal, mga anghel, at ang buong kalangitan na walang humpay na nagbubunyi at umaawit sa iyong kadakilaan.
ang langit at lupa, kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Anak na palilito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kaya't samot dalangin namin, Panginoon, pagpalain nawa ang mga kaloob na ito sa kapangyarihan ng iyong Espiritong Banal at pagindapating mong maging katawan at dugo ni Jesucristo, aming Panginoon, na siyang nag-utos upang idaos namin ang pagdiriwang na ito. Sa huling hapunan, tandang-tanda namin, siya ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat sa iyo. Pinaghati-hati niya ito at ibinigay sa kanyang mga alagad na ang wika. Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Pagkatapos dinampot naman niya ang kalis, muling nagpasalamat sa iyo at ibinigay din sa kanila na ang wika. Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan na para sa inyo at sa marami ay ibubuhos sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami nagubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kami lahat. O Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Lubos kami nagpapasalamat at tumatanaw ng utang na loob sa iyong walang sawang pagmamahal sa amin. Kaysa sa panalangin ng aming Santo Papa si Francisco at ang aming Obispong tagapangasiwa, si Broderick, 10 ng kanyang mga kasamahan, at ang mga misyonero na patuloy na nagpapahayag ng mabuting balita sa iba't ibang sulok ng mundo. Panginoon, aming ding ipinagdarasal sa iyong dakilang habag ang aming mga yumao, lalong-lalo na ang mga kaluluwa sa purgatorio at yung mga kaluluwang aming pinangakong ipagdasal. Itulot niyo, Panginoon, na sa takdang panahon kami mapasama sa dakilang piging na iyong inilaan kaysa ang mahal na ina, ang Birheng Maria, at ang lahat ng mga banal at mga taong binago mo ang kanilang buhay sa pamamagitan ni Kristo.
Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay sa iyo. O Diyos amang makapangyarihan, kaysa ng banal na Espiritu, iisang Diyos magpasawalang hanggan. Sumalaya po tayong tumugon sa pamamagitan ng sama-samang panalangin, ihayag ang ating mga kamay at awitin natin ang Ama namin. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa amin. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw, at pagtawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa kakasala sa akin. At huwag kami ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Panalangin namin, Panginoon, ng biyaya ng paglaya upang kami malaya ding makatugon sa iyong paanyaya upang ipagpatuloy ang dakilang misyon ng iyong anak na si Jesus. Tanggapin mo, Panginoon, ang aming panalangin at naway manatiling may galak ang aming puso sa muling pagbabalik ni Jesucristong aming Panginoon. Sapagkat sa'yo nagmula ang kaharian at kapangyarihan, at ang kaluwalhatian, magpasawalang hanggan. Ipinangako ng ating Panginoon ang kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo, ang kapayapaan na hindi niya bibili, sapagkat ito'y mula sa pusong tumutugon sa kanyang paanyaya. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Yung mga may katabi at maging yung mga nasa tahanan, pakisabi lang sa taong malapit sa iyo. Sabihin mo sa kanya, may mission ka pa. Kapayapaan, peace be with you. May mission ka pa. Kapayapaan, pagpapala. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Awa ka sa amin, Kordero ng Diyos
kasalanan ng mundo. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang Panginoon, patuloy na dumarating bilang tinapay ng buhay. Mapapalad ang mga tumatanggap sa Kanya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Amen. Espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Ninayayakap kita na parang naririto ka na sa akin at ipinagkakaisa ka ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Nalunod ako sa ganda ng mundo, puso'y nabulag sa yaman nito. Di ko makita ang kaliwanagan, dulot ng sangbuhay na banal. Mundo ay gulong-gulong sa takbo ng buhay. Ako ay pagod na at nagdurusa. Sino ang susundin ng aking damdamin? O Jesus, na nag-alay ng buhay na banal. Bigyan mo ako ng pagkakataon, ialay ang aking pagbabago. Buhay na dakila, ito ang hiling ko, sabihin mo lamang at susunod ako. Naliwanag sa akin ang nakaraan, buhay inuul sa puso ng layaw. Kamay ng Diyos ang nagsilbing gabay, puso isip. Ang sa Diyos nagtitiwala ay Kanyang kinakalinga sa pag-ibig na Siyang dakila, nang huwag magutom na lubha at upang hindi manghina. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong sa aming banal na pakikinabang
kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan at gampanan ang aming misyon dito sa buhay sa lupa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng banal na Espiritu magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Announcement. The National Shrine of St. Jude Tadeus cordially invites everyone to the 9-day Fiesta Masses with Novena in honor of our beloved patron of hope, St. Jude Tadeus, from October 19, Monday, to October 27, Tuesday, every 6:30 in the morning and 6 o'clock in the evening, both online masses. The fiesta theme this year is Prophetic Dialogue, Unity through Evangelizing Love. On October 22, Thursday, we have the usual additional Thursday Masses at 9 o'clock in the morning and 12 o'clock noon. The traditional procession will be canceled this year. Instead, we will have a motorcade on October 25, Sunday, at 4 o'clock in the afternoon, to be followed by the 6 o'clock evening Mass. On October 28, Wednesday, feast day of St. Jude Tadeus, the Fiesta Masses are as follows: 6:30 in the morning online, 9 o'clock in the morning online with the Apostolic Administrator, His Excellency, Most Reverend Bishop Broderick Pabilio, D.D., as the main presider, followed by the 12 o'clock noon, 3 o'clock in the afternoon, 5 o'clock in the afternoon online, and 7 o'clock in the evening. We shall look forward to a blessed and joyous fiesta celebration as the National Shrine of St. Jude Tadeus celebrates its 66th foundation year. Thank you. God graciously bless us all. Reverend Father Lino E. Nicasio, SVD, Parish Priest and Shrine Rector. Magsitayo po ang lahat. Sa mga katuwid, bukas na po, sisimulan na natin ang nobenaryo. Hilingin natin ang biyaya na tayo makasama at mabuo natin ang 9 na araw parang pasasalamat sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng ating patron, St. Jude Tadeus. Kaya't sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ama naming mapagpala, isugo mo ang iyong liwanag upang makamtan ang ibinibigay ng iyong kagandahang loob at may talaga ng tanan ang sarili sa paggawa ng mabuti sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng banal na Espiritu magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa kayo at bendisyonan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo tayo at ating gampanan ang ating misyon. Salamat sa Diyos.
Please turn to page 15. We invoke the Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fill the hearts of thy faithful, and kindle in them the fire of thy love. Send forth thy Spirit, and they shall be created. Surely you the face of the earth. Let us pray. O God, who didst teach the hearts of thy faithful people by sending them the light of thy Holy Spirit, grant us by the same Spirit to have a right judgment in all things, and evermore to rejoice in his holy comfort, through Christ our Lord. Amen. Please turn to page 37, Novena Prayers. O glorious Apostle Saint Eutychius, true relative of Jesus and Mary, I salute thee through the most sacred heart of Jesus. Through this heart I praise and thank God for all the graces he has bestowed upon thee. Humbly prostrate before thee, I implore thee through this heart to look down upon me with compassion. O despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To thee God has granted the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. O come to my aid, that I may praise the mercies of God. All my life I will be grateful to thee, and will be thy faithful client, until I can thank thee in heaven. Amen. Blessed Apostle, with confidence we invoke thee. Blessed Apostle, with confidence we invoke thee. Saint Jude, help of the hopeless, aid us in our distress. Saint Jude, help of the hopeless, aid us in our distress. Pray for us that before death we may expiate all our sins by sincere repentance and the worthy reception of the holy sacraments. Pray for us that we may appease the divine justice and obtain a favorable judgment. Pray for us that we may be admitted into the company of the blessed, to rejoice in the presence of our God forever. Most holy Apostle Saint Eutychius, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered the beloved Master into the hands of his enemies, has caused thee to be forgotten by many, but the Church honors and invokes thee universally as the patron of hopeless cases and of things despaired of. Pray for me who am so miserable. Make use, I implore thee, of that particular privilege accorded to thee, to bring visible and speedy help, where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolations and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, particularly. And that I may bless God with thee and all the elect forever. I promise thee, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor thee as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to thee. Amen. Saint Eutychius, pray for us. And for all who invoke thy aid. Let us pray. O Saint Eutychius, thou relative of Jesus Christ, thou glorious apostle and martyr, renowned for thy virtues and miracles, faithful and prompt intercessor of all who honor thee and trust in thee, thou art a powerful patron and helper in grievous afflictions. I come to thee and entreat thee from the depths of my heart. Come to my aid with thy powerful intercession, for thou hast received from God the privilege to assist with thy manifest help those who almost despair of all hope. Look down upon me. My life is a life of crosses,
My days are days of tribulation, and my heart is an ocean of bitterness. All my paths are strewn with thorns, and scarcely one moment passes, but are witnesses of my tears and sighs, uneasiness, discouragement, mistrust, and almost despair prey upon my soul. Thou cannot forsake me in this sad plight. I will not depart from thee until thou hast hurt me. O hasten to my aid. I will be grateful to thee all my life. I will honor thee as my special patron. I will thank God for the graces bestowed upon thee, and will encourage devotion to thee according to my power. Amen. Saint Jude Tadeus, pray for us. And for all who invoke thy aid. O my God, I firmly believe that thou art really and corporally present in the blessed sacrament of the altar. I adore thee here present from the very depths of my heart, and I worship thy sacred presence with all possible humility. O my soul, what joy to have Jesus Christ always with us, and to be able to speak to him heart to heart with all confidence. Grant, O Lord, that I, having adored thy divine majesty here on earth in this wonderful sacrament, may be able to adore you eternally in heaven. Amen. We pray the prayer intention for evangelization by the Church and the Holy Father for the latest mission in the Church, that by the virtue of baptism, the laity, especially women, may participate more in areas of responsibility in the Church. We also pray for the following intentions: for God's blessing on the National Shrine of St. Jude Tadeus and St. Jude Catholic School, for more vocations to the priestly and religious life, for board and bar examinees, those who are taking academic and other examinations, and all devotees whose petitions we now lift up to our Heavenly Father. May the Lord graciously bless them in every way, keep them in His abiding love, and increase their faith in answer to their prayers. We now pray the Oratio Imperata against the COVID-19. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Protect the medical experts that they minister to the sick with competence and compassion. We pray for those afflicted.
May they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all and to help those in need. We implore you to stop the spread of this virus and to save us from our fears. Grant all this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petitions in our necessities, but deliver us always from all dangers, O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, help of the sick, pray for us. Saint Raphael, the Archangel, Pray for us. Pray for us. Saint Roch, Pray Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calunsod, Pray for us. Pray for us. Saint Jude Tadeus. Pray for Pray us. for us. We now pray the prayer of Saint Gertrude for the souls in purgatory. Eternal Father, we offer you the most precious body and blood of your divine Son Jesus, in union with the masses offered throughout the world today, for all the holy souls in purgatory, for sinners everywhere, for sinners in the universal church, those in our homes and within our families, in Jesus' name, amen. Together with our personal intentions, through the constant intercession of our beloved patron of hope, Saint Eutychius, we all pray, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Tantum veneremur cernui, et aditum documentum nocedat tritui, restet fides supplementum sensu effectui, genitori genetoque nascitur ignatium, salus honor virtusque sit et benedictio, procedete amotroque comparsit laudatio. Amen. Amen. You have given them bread from heaven. Containing itself All delight. O God, who in this wonderful sacrament left us a memorial of your passion, grant, we implore you, that we may so venerate the sacred mysteries of your body and blood, as always to be conscious of the fruit of your redemption. You who live and reign forever and ever. Amen.
Blessed be God. Blessed be his holy name. Blessed be Jesus Christ, true God and true man. Blessed be the name of Jesus. Blessed be his most sacred heart. Blessed be his most precious blood. Blessed be Jesus in the most holy sacrament of the altar. Blessed be the Holy Spirit, the Paraclete. Blessed be the great Mother of God, Mary most holy. Blessed be her holy and immaculate conception. Blessed be her glorious assumption. Blessed be the name of Mary, Virgin and Mother. Blessed be Saint Joseph, her most chaste spouse. Blessed be God in his angels and in his saints. Please turn to page 43, Blessing for the Sick. Grant, Almighty and Eternal God, everlasting health to those who believe. Hear us for thy sake, for whom we implore the aid of thy tender mercy, that being restored to bodily health, they may give thanks to thee in thy church, through Christ our Lord. Amen. They shall lay their hands upon the sick, and they shall recover. May Jesus, the Son of Mary, the Lord and Redeemer of the world, through the merits and intercession of his holy apostle Jude Thaddeus and all his saints, show them favor and mercy. Amen. Blessing of religious articles, kindly raise them. Lord, show us your mercy and love. And grant us your salvation. The Lord be with you. And with your spirit. Let us pray. Dearly beloved brothers and sisters, let us pray to the Almighty Father that we may be transformed into Christ's image through the devout use of these signs of aids to prayer. May the Lord in his love and mercy cherish and reinforce with his blessings these tokens of your devotion and piety, so that you may take up the course of the present life without offending anybody, and you may attain eternal life with joy through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. May the blessings of Almighty God accompany us, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Of your womb,
Maraming salamat po sa inyong lahat at muli magandang umaga po sa ating lahat.